Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapala't biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Masyaallah tabarakallah. Muli po, ito po yung Brother Walid Marlon Feliciano. At of course, tayo ay mapapanood sa ating YouTube account na IBD Islam, Bayanihan at Damayan. So makita po natin yan dito sa ating mini microphone. Ano po? So, sa Facebook naman po, ini-improve natin na i-share sa ating account na Walid Marlon Feliciano. Ayan, masyaallah tabarakallah. So, direct to the point tayo. Ano ba yung nasa paligid natin ngayon? So, para at least aware kayo, no? So, ito po yung ating ginawang kumbaga, gulay na ginawang juice. So, of course, ito ay may halong prutas at may saging, ano? So, hinaluan din natin siya ng dates, ano po, para yun na yung pinaka-natural na pang sweetener natin. So, bismillah, bagong lahat. Alam pala, dahil Ramadan ngayon, masyaallah tabarakallah, at halos sa lampas na tayo sa kalahati ng Ramadan, so kailangan talaga energy. Kailangan may lakas. Alhamdulillah. So, direct to the point, ang pag-uusapan po natin ay ang patungkol sa salitang etikaf. The terminology etikaf. So po ito ay Arabic terminology. So ito po yun. Ang etikaf, ayan, so pakinggan po natin mabuti. Lalo na tayo sa mga kapatirang Muslim na mga bago, ano po. So kailangan natin maunawaan to. Ang etikaf ay isang pagsamba sa Islam kung saan ang isang Muslim ay nananatili sa loob ng masjid o moske upang italaga ang oras sa pagdarasal, pag-aalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbabasa ng Quran, at paglayo sa mga gawain ng makamundong mga gawain. Karaniwan, itong ginagawa sa huling 10 gabi ng Ramadan. So, last 10 days of Ramadan. So, napakalapit na po. So, kaya kailangan i-prepare na natin, i-set na natin, i-mindset na natin ang ating katawan, ang ating isip, lalo na papalapit na ang last 10 days of Ramadan. So ito po yung ating pinakalayunin. So upang ang dahilan dito, upang matsyempuhan natin, talagang dahil wala nakakabatid ang alalang ang lubos na nakakabatid ng patungkol sa kung kailan ba yung tinatawag na Lailatul Qadar o yung gabi ng dakilang kapalaran. Ayan. So, number 1, ano ang etikaf? Ito ay ayon sa Banal Quran. Binanggit sa Banal Quran ang etikaf sa talata at sa tinatawag na Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 187. At huwag ninyong lapitan ang inyong mga asawa habang kayo ay nasa etikaf sa mga masjid. So, ipinapakita ng talatang ito ng etikaf ay isang kinikilalang pagsamba na ginagawa sa loob ng masjid upang mag-focus, talagang kumbaga, i-concentrate mo ang iyong kaisipan ng puso mo sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Number 2, pakinggan natin mabuti, paano ito nagsimula ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So history, So makasaysayan ito. Ang etikaf ay ginawa at ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na nasa Sahih Al-Bukhari. So authentic, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng etikaf sa huling 10 araw ng Ramadan. Hanggang sa siya ay pumanaw. So ito po yung nakasulat sa hadith. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ipinagpatuloy ito ng kanyang mga asawa. So number 3, pakinggan natin mabuti, ito yung napaka-importante rin, mga disiplina o patakaran sa etikaf. Kapag nag-etikaf, may ilang adab o disiplina. Number 1, manatili sa masjid hanggat maaari. Number 2, magdasal ng sala o yung ating obligatory na sala at gumawa ng maraming nafil o yung voluntary prayers. Ayan. So number 4, gumawa ng mga dikir. Sabihin, umaalala tayo kay Allah, yung pag-aalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Number 5, iwasan ang walang kabuluhang usapan. Number 6, hindi makikipagtalik sa iyong asawa. Of course, lalo na kung hindi mo pa asawa, talagang haram yun. So number 6, habang nasa itikaf ay sa Banal na Quran to. Number 7,
lumabas lamang kung may pangailangan. So, sabihin, yung paglabas, merong valid reason dapat. So, katulad ng pagpunta sa banyo, pagkain at pagka halimbawang wala kang pagkain, no? So, ito yung mga valid reasons. So, pinapayagan din yung katulad sa yung obligatory na trabaho mo, no? So, ito yung mga lalo na mga katulad namin na OFW, ano po? So, number 4, mga paraan o uri ng etikaf. Ano? So, ito ay sunan etikaf. Ginagawa sa huling 10 araw ng Ramadan. Ginawa ng Propeta sallallahu meron tinatawag na mga nafil o etikaf na voluntaryo. So, dito naman, kahit ilang oras lang sa isang araw. So, ito yung nafil etikaf, voluntaryong etikaf. So, katulad ko, ang nararapat sa akin, pinakaakma sa akin dahil may trabaho, obligatory yun. So, ang nafil etikaf o voluntaryo, kahit ilang oras lang ito. So, at kahit hindi rin Ramadan, pwede rin ito. So, number 3, wajib etikaf. Kapag nangako, nadar ang isang tao na gagawa ng etikaf. Number 5, sino ang maaring gumawa ng etikaf? No? Ito yung number 1, mga kalalakihang Muslim. Then sa kababaihan naman, babaeng Muslim, ito na, may kondisyon. Kung may tamang lugar sa masjid o ilang opinyon sa bahay. So, at of course, ito yung kailangan nasa tamang kaisipan. Sabihin talagang aware siya sa kanyang ginagawa at may kakayahang magsagawa ng pagsamba, no? Sabihin may ability, no? So ito 'yon. So of course sa mga kabataan, kailangan umabot sa hustong gulang na adult, kumbaga nasa adolescent stage na, tama na yung kanyang pag-iisip ng tama at mali, no? So, ito yung mga pwede. So number 6, pwede ba kahit ilang oras lang? So binanggit uli, no? So kung halimbawang katulad sa amin ng may obligasyon, trabaho. So oo ang sagot dito. Sa maraming scholar ng Islam, ito yung kanilang opinion. Ang nafil etikaf ay maaari kahit ilang oras lamang. So halimbawa, pumapasok sa masjid at kailangan magniya o mag-intensyon ng etikaf habang nandoon. So kailangan merong ganon every time na papasok sa masjid. Ngunit ang sunan etikaf ng Ramadan ay karaniwang 10 araw mula sa ika-20th ng Ramadan hanggang sa Eid. Ayun. So ito yung pinaka-range ng pagpasok sa masjid sa pagsagawa ng etikaf. Ayan. So ito yung buod. Ang etikaf ay pananatili sa masjid para sa pagsamba sa Allah. Binabanggit ito sa Banal Quran chapter 2 verse 187. At ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamainam ito sa huling 10 araw ng Ramadan. Of course, para matsyempuhan natin ang mabiyayang Lailatul Qadar. So, maaari rin itong gawin kahit ilang oras bilang voluntaryong etikaf. Ayan. So, kung gusto mo, maaari kong ipaliwanag itong mga tinatawag na step by step. So, ito yung step by step. Step number 1, magkaroon ng niyya, no? Intensyon, napaka-importante, establish muna na ito, no? Sa puso at sabihin ang layunin na mag-i'tikaf para sa Allah. So, halimbawa, mag-i'tikaf ko para sa Allah, hindi kailangan bigkasin ng malakas ito, no? Of course, yun na nga sabi natin, by heart mo bibigkasin ito kahit na mahina lang. So, number 2, pumunta sa masjid. Ang itikaf ay ginagawa sa loob ng masjid. Ito'y batay sa Banal Quran. Habang kayo ay nasa itikaf sa mga masjid, ito ay nakasulat sa chapter 2, verse 187. Manatili sa loob ng masjid, maglaan ng oras sa pagsagawa ng pagdarasal, pagbabasa ng Banal Quran, at pagdidikir at mga pagdudua o pananalangin. So, ito yung ilan sa mga sinasabi na mga mabubuting gawain habang naka-etikaf. Number 1, yun na nga, magdarasal tayo na obligatory, pagdarasal ng tahajjud, pagbabasa ng Quran, pagsabi ng mga dikir, pagsagawa ng mga dua, paghingi ng tawad, of course, tawad, yung pagsasabi ng astagfirullah sa Allah subhanahu wa ta'ala, of course, aminado tayo na tayo ay makasalanan, ano po? So, kailangan talaga nating humingi ng lubos, ng sinserong kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala. Ano po?
So, ito yung kabilang pa, yung pag-aralan ng Islam, tahimik na pagninilay, pagpapalakas ng iman o pananampalataya, at kayo na nga paghahangad na matsyempuhan ang Lailatul Qadar, ang mabiyayang gabi ng itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito yung mga nakakasira naman kapag ka nagsagawa ito. So, iwasan po ito, pakaiwasan yung pakipagtalik sa asawa, no? So, ito ay nasusulat kasi sa balakran na huwag lalapitan ng inyong mga asawa habang kayo ay nasa itikaf. Ano po? Then, number 2 na bawal is yung tinatawag na paglabas sa masjid ng walang valid reason. No? So, ito yung mga pwede lang. Yung halimbawa, magbabanyo, mag-CR, pagkuha ng pagkain, paghuhudo, at saka yung mga emergency cases. At saka mga obligatory na kung ikaw ay may trabaho. No? So, ito yung valid reasons na pwede kang lumabas. So, pag sa gawa ng mga, of course, hindi tayo, pakaiwasan din natin yung mga katulad ng mga hindi karapat-dapat. Ano po? Alam natin yan. Mga kasalanan. Ano po? So, kabila kasi dito na susulat yon. Sino ang mga maaring mag-etikaf? No? Inulit, mga kalalakihan, mga kababaihan, may tamang pag-iisip. Ibig sabihin, kahit bata, basta umabot na sa sapat na edad, sila ay maaari na. Malinis na mga kababaihan na mula sa kanilang buwan ng dalaw. So, kailangan walang regla. So, pwede bang ilang oras lang? Ayan, so ito talaga yung tinatanong, ano? Oo. Ito po ayon sa napakaraming mga scholars. Ang etikaf na nafil ay maaari kahit ilang oras lang, kalahating araw, isang gabi, isang araw, pwede po. So, kung papasok sa masjid ay dapat every time ay magsasagawa ka ng niya o intensyon. So, kasi nga, pagka lalabas ka, of course, hindi ka nasa under ng itikaf. So, kailangan pag pumasok ka ng itikaf, every time is establish mo yung niya o yung intensyon. Okay. Tatlong uri ng itikaf. So, itikaf, ito yung ina-advise sa 10 araw ng Ramadan, huling araw. Nafil itikaf, kahit ilang oras ito. Then, ito yung wajib na itikaf kapag may panata o nadar. Ayan. So, ito yung tatlong uri, no? Ito mga bagay na pinapayagan. Ayan. So, katulad ng, of course, kahit nasa loob ka, kailangan ka kumain. Of course, dapat halal na pagkain. Pagtulog, kailangan yan para may sapat na lakas every time na magsagawa ng tinatawag na pagsamba. Pero of course, disiplinadong oras na pagtulog. Hindi pwedeng sobra-sobrang pagtulog, of course. So, yun. So, paliligo, of course, kailangan niya para maging malinis. So, yung pag-aaral, pakipag-usap ng maayos. No? Of course, yung dapat na kaugalian. So, ito yung gantimpala naman po. So, reward. Malaki ang gantimpala nito dahil ito ay nagpapaluyo sa atin sa makamundong mga gawain, no? Makamundo, yung makadunya. Ito ay magpapalapit sa atin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po? Napakasaya. Pagka tayo napalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, paghahanap ng Lailatul Qadar. Ayan. So, patungkol sa Lailatul Qadar, ito ay nababanggit sa Surah Al-Qadar, no? Nababanggit diyan. Mas mabuti kaysa 1,000 buwan, no? Yun ang nababanggit. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matula'il fajr. Ayan. So, ito yung mga buod. Ang itikaf ay pananatili sa masjid para sa pagsamba sa Allah. Ito ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam sa huling 10 araw ng Ramadan. Maaring gawin kahit ang ilang oras. Ayan. So, ang itikaf sa panahon, ito yung panahon na talagang nagfo-focus tayo ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po? So, ito po yung ating mga nais iparating at tayo ay nais mag-imbita po sa mga pwedeng mag-etikaf. So, pagkakataon po, paghandaan po natin mga damit na ating susuotin sa loob ng masjid para hindi na uuwi ng bahay. So, mga pagkain, of course, marami nag-sponsor sa loob ng masjid. So, hindi halos kailangan yan. Of course,
kailangan tayo may sapat na financial din kahit na paano para at least just in case na mga emergency cases is hindi tayo mahirapan. Ayan. So, ito yung